Thank you, Lord, for this uh, wonderful day na binigay niyo po dito sa amin, Lord. Sa mensahe na po ito, ikaw po ay andyan, Lord. I pray that you encourage me to do this job, Lord God, sa harap po ng mga maraming tao. Sa mensahe na po ito, Lord, ikaw po yung nagbibigay ng lakas, ikaw po yung nagbibigay ng tibay ng loob. And Lord, in this word, you used me, Lord God, to share the blessings, to share the miracles, Lord God, na pinakita mo dito sa amin, Lord. I pray that every word that we will read, that every word that we will hear, Lord God, I pray that you will um pour blessings, Lord God, and thank you for this uh word that we will use every day in our lives, Lord. We will give the glory and honor to you in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Ayan, so Ayan. So, magandang umaga ulit sa inyong lahat. And in this day, we believe naman, no? We believe that prayer works, no? Alam natin 'yan, yung mga prayer natin is uh, work na gumagana talaga. Every day na pag tayo ay nagdo-dawn watch, 'di ba, bago tayo nagsimula sa dawn watch, dasal agad, 'di ba? Bago nagsimula ng paggising natin, unang gagawin natin is dasal, 'di ba? So, lahat ng mga dasal natin, um, marami talagang, anong tawag nito, ah, ng, ah, yung mga prayers natin naging totoo na. Marami talaga yung mga prayers natin nangyari talaga. So, prayer works talaga, no, amen? So, um, yan po yung dahilan kung bakit ang panalangin ay mahalaga sa paglalakad ng isang Kristiyano kasama ang, Panginoon dahil naniniwala tayo na wala tayong halaga kung wala ang Panginoon. Amen. So, prayer is essential in our lives dahil, sa lahat ng mga bagay na ito, alam mo na ibigay sa atin ng Diyos ang Ay, kailan po, ayan, nag-lag yung PC ko. Ibigay talaga sa Diyos ang lahat ng pagkakataon. Ang pagkakataong ito, ang pabor, ang mga biyaya, the product of our prayer. Amen. So that's why Jesus said in His word, no, when we pray, when we seek, we have to say it, we have to talk it. Ideklara natin na ang ating mga panalangin sa Kanya. Because we believe that there is power in our tongue. That's why our tongue is very powerful because you can bless or you can curse. And that's why in the Bible says in Proverbs chapter 18 verse 31. So nakasulat pala ako dito. So Proverbs chapter 18 verse 31. Ay, nangyari sa PC. Yan. So Proverbs chapter 18 verse 21. Yan, ito po yung sinabi po. It says here the tongue can bring up death or life at yan. It says here the tongue ay nawala. Nangyari sa PC. Teka lang po ha. Naglalag kasi ako. Yan. The tongue has the power of life and death. And those who love it will eat its fruit. Yan. It's a anhin ang mga resulta. Amen. So that's why we always speak life, no? Sa kabila ng lahat ng iyong mga kalagayan, marahil ang ilan sa inyo, marahil pong ilan sa atin na ngayon ay patuloy na nahihirapan pagdating sa mga especially ngayon negosyo, 'di ba? I think most of businesses right now uh, are actually struggling. That's why I don't attend
yung tinatawag natin na pity party, no? Because I know there's a lot of businesses, no? And or mababae man yan o malalaki are attending this party. Alam mo yung mga pity party, yun yung mga taong nakakaawa na, yung like yung nakakaawa na kami na parang kami na lang talaga ang naaapektuhan ng problema, 'no? Parang kami na lang talaga ang kawawa sa lugar na ito, sa trabaho na ito, gano'n. Yun yung mga pity party. Alam mo kung ano ang mga hinaharap ng lahat ng negosyante na babae man o malalaki sa mga hamong ito. That's why you speak life, 'no? Hindi natin kailangan na itago pa. Kung may problema isalita, ilabas natin 'yan. Bahala na kung, bahala na kung anong sitwasyon diyan because our source is not based on our business and our job. Our source comes from Him and Him alone, okay? And the Bible says na there is life and death are in the power of our tongue. Yes, totoo po 'yan. At ang tanong at ang mga taong palaging magsasabi nito ay laging haharap sa mga kahihinatnan, maganda man 'yan or masama. Sometimes we use the consequences as bad. No consequences means result. Amen, resulta po sa inyong sinasabi. That's why when we are actually facing or battling or lumalaban man tayo, kahit sa sickness ba 'yan, 'no, sabi natin na, "Meron akong ganitong sakit or meron akong ganitong pakiramdam." Sabihin natin palagi na ako'y, nakikipaglaban. Because when we say, "I have this sickness," yung ibig sabihin na tinanggap mo na 'yan. Kung sinabi ko, kung may nararamdaman ako, tinanggap mo na 'yan. That's why I always said na ako lagi 'tong kuwan 'pag may lagnat ako, 'di ba? Tinatanggap ko may lagnat ako, pero hindi ako sumusuko. Sa mga ibang tao ngayon sabi na, I'm battling lalo sa mga tao ngayon na I'm battling with my cholesterol, I'm battling with my blood. Last time na ano ko, na may nag-take over sa last time na nagse-share ako, may nag-take over si Pastora Rochel, 'di ba? He's battling sa kanyang nararamdaman. Sabi niya na magkasakit siya tapos kinabukasan siya yung magse-share, 'di ba? She's also battling, but because of the power of the tongue, gagaling siya, 'no? There's power in our tongue. Kaya nga pagising mo sa umaga sasabihin mo na, "Talagang pagod na ako," 'di ba? Marami sa atin 'yan, pagising sa umaga feeling mo pagod na tapos ano bang sasabihin ng, mga cells natin sa katawan, 'di ba? Sige, pagod lahat ng parte ng katawan mo. O di kaya sobrang sakit ng ulo mo tapos sasabihin ng brain mo, yung utak mo, "Sige pagod, sige masakit yung ulo mo." Because there is power in our tongue. Even those non-believers will say na, 'di ba, maririnig ka na lang sa ibang tao na sinabi na, "Magdilang anghel ka sana." 'Di ba? You see, even those non-believers, they believe that there's power in our tongue. And this is also in the Bible. Okay, in the fact, James chapter 3 verse 5, ano mo sinabi dun? It says that the tongue is a small thing that makes a grand speeches. Amen? Kaya nga maraming biktima ng scam ngayon, eh. It's because of grand speeches, because the power of tongue. Kaya, parang ano lang, kung isipin mo parang posporo lang, isang maliit na apoy ay maaaring magsimula ng isang malaking sunog. Kaya nga kung iisipin niyo yung panahon ngayon, 'di ba? Like kung nanonood po kayo ng mga, ano ba yung Tulfo, yung Raffy Tulfo yun.
Kaya nga, 'di ba, kung makikita natin may away do'n, mga away, problema o di sa bulwagan na lang 'no. Kahit nga ang dami kasi do'n sa bulwagan, marami ng mga taong nakakaso dahil lang sa maliit na bagay na tinatawag natin na sa mga marites, 'yan. So yung mga marites na yun, yung mga marites maliit lang 'yan. Actually yung mga marites is not, actually the character, but it's the tongue, 'no, yung mga salita nila. Maliit na bagay pero malaki pero lalaki at kakalat 'yan. Sometimes which is not true, may mga salita na hindi talaga totoo. That's why when we have a dawn watch, fellowship, simba ba 'yan, prayer meeting ba 'yan, kapag lagi tayong nakikita, make a habit of talking about the Lord. Gawing ugali ang pag-usapan ang Panginoon. Amen? Amen. So, paano ba natin, okay, ano bang gagawin natin 'no, um, 'pag sinabing gawing ugali ang pag-usapan ng Panginoon, ano bang gagawin natin? Let's make a habit, 'no? So, if you don't make a habit, then that's the title sa ito yung pamagat natin ngayong araw na ito. Ang pamagat po natin ay, 'yan, start a daily habit talking about the Lord. 'Yan yung pamagat po natin ngayon. So, we talk about the Lord and His blessings with one another, 'no? You know what God is pleased with that. Hindi mo ba alam na sa halip na pag-usapan ang inyong problema, pinapaalala mo ang iyong problema, ang iyong sitwasyon o ay iyong mga negatipong sitwasyon, you better magnify the Lord. Yes. Kaya't ang Panginoon ay, nalulugod sa mga tao na kapag tayo ay nagtipon at nakipag-usap tungkol sa kabutihan ng Diyos. Actually masaya ang Diyos niyan. Alam mo ba 'yun mga mga kapatid na ang Panginoon ay nalulugod at nakikinig sa iyo habang ikaw ay nagsasalita. It's not just only in churches, hindi lang sa simbahan 'no, even in your usual conversation with your brothers and your sisters, God is listening. So in this verse, in Malakay, kung meron po kayong Biblia po, in Malakay chapter 3, verse 16, verse 18. Nangyari wait lang po, ayan. Kailangan ko talaga i-restart siguro 'to, sige lang. So in Malakay chapter 16, verse 18, ano bang sinabi dito? Then those who feared the Lord talking with each other. Yan. So then those who fear the Lord spoke with each other, talked with each other. The Lord is actually listening. The Lord is actually listening to your conversation because you don't want to miss every word. No? See, God is listening to us, and then it says here when two Christians gathered together in His presence. That's why, di ba, remember, the Bible says na, ano mo yung verse na yun? Matthew 8, Matthew chapter 18 verse 20, di ba, ang sabi doon, if there's one or two gathers in His name, He's here in the midst of us, di ba? Naniniwala ka ba din? Narito ang Diyos habang nagsasalita tayo. Not just only in the church, even in your usual conversation, because kahit dalawa lang kayo ng mga anak ng Diyos, the presence of God is there. Amen? Huwag natin ilagay ang Panginoon na ating Diyos sa loob ng kahon, no? Kasi 'pag sinabi nating huwag ilagay, ibig sabihin parang ganito, yung example, feeling mo sa simbahan lang nakikinig ang Diyos. Diyan lang talaga sa simbahan nakikinig ang Diyos, eh, ang Panginoon sa atin. The Lord can see and hears everything. Everywhere you go, lalo na kung pareho kayong Kristiyano, 'di ba? Nandiyan ang presensya ng Diyos. It says here,
In His presence, ayan, ila po in His presence, a scroll of remembrance has written to record the names of those who feared the Lord. Amen. So that's why the Lord said in His words that you know our names. So may listahan pala si Lord. Si Lord pala may listahan, and it's already written in the Lamb's Book of Life. So those who feared Him are actually your names are written in the Lamb's Book of Life. Remembrance was written record the names to those who feared Him and always thought about the honor of His name. Amen. So lalo na yung mga tao na patuloy na nagsasalita tungkol sa Panginoon, 'di ba? Kung nagsasabi sila na grabe si ano, grabe si Lord, no? Grabe si Lord sa buhay ni brother, grabe si Lord sa buhay ni sister. When you meet with each other and you saying, grabe talaga si Lord, brother. Na-excite ba kayo nun? Grabe talaga si Lord, brad. Ang ganda ng binigay niya sa akin, no? Kung magkita kayo tapos sasabihin mo na, may sasabihin ako, bro, grabe talaga si Lord, no? Sabi mo, bakit naman? Sabi mo, mayroon akong napakabigat ng problema. So ano ba nangyari? Grabe talaga si Lord kasi wala naman kaming pagkain pero may nag-provide sa amin, di ba? Do you have that kind of excitement na when you talk, it's just about the Lord? You know, yung word na grabe. I mean, maraming tao nagsabi na, grabe. When you meet each other, when sabihin mo na, grabe talaga si Lord. Brad, pumunta ako sa aking pinag-uutangan. Pumunta ako sa pinag-uutangan ko, sabi ng tao na yun, sabi ng aking pinag-utangan, wala na, nabayaran na ang utang mo. Di ba? Kapag kayo ay nakikita at pinag-uusapan ng Panginoon, ang Panginoon ay nakikinig din. That's why make it a habit that you always talk about the Lord. Rather than talking about the marites, rather talking about the issue, the chismis like, no, yung ito si ano, yan si ano, si ano yan, si ano, may ano, ganun. No, you never ever talk about that and don't talk about all of your self-pity. Ano ba ito? Puro naman problema. Ba't alipunta ka nito? May sasabihin ng problema. No. Can we just talk about the Lord? Because God will actually restore your problems. Yes, the Lord knew na meron kang hinaharap na problema. May nararamdaman kang puot at sakit sa puso mo. But when you magnify the Lord, tapos meron kang problema, God will surely show you His miracles. Amen? And then this is what the Lord said to the people. Will actually talk and thought about in honor of His name. No? The Lord said in verse 17, naglalag na talaga yung PC ko. Wait lang ba? In verse 17, ayan, bumalik na rin. Ay, nangyari. Teka lang po ha. Sige na lang. Yan, so in verse 17, there will be my people, says the Lord of heaven's armies. On the day when I act in judgment, they will be my own special treasure. I will spare them as a father's spare an obedient child. Teka lang po saglit ha. Naglalag po talaga yung PC ko. Teka lang po. Ano man nangyari? Share ko ulit. Mhm. Nako. Teka lang po saglit ha. Saglit lang po talaga. Hindi ko ma-open yung ano ko. Yung PowerPoint ko. Ayan. Nasaan ba yan? Start the daily habit ko. Nangyari.
Uy, hala. Pasensya na po, medyo na ano 'to yung PC ko ngayon. Balik ko muna sa ano. So yun po, Malakay chapter 6 verse 17. Ano pong sabi dun? Ano na dito, teka lang. Okey, tapos verse 17. Ano lang, Teka lang po, na ano lang talaga yung PC ko po, pasensya na po. siguro Paji kahit hindi mo maipakita yung ano. Sige po, sige po. So, patuloy na lang po, Matthew chapter 16 verse 17. So, ano po yung sinabi? So, yung sinabi doon, "They will be my people, says the Lord of heaven's armies." Ayan. So, ang sinabi po ni Lord doon sa 17, teka lang po. Nasaan na naman yung ano ko, PowerPoint? Ayan. So, yung sinabi po ni Lord na, "They will be my people," says the Lord of heaven's armies. Kung titingnan mo, nagmamayabang si Lord, no? Sabi niya, tingnan mo yung ano, yung mga taga-AGG na nagtipon sa Dawn Watch, no? Kadakilaan ko ang pinag-uusapan nila, no? Can you imagine all the heavenlies, all the angels in the heaven will also witness. And then the Lord said, "Yes, that's my children," di ba? "They are my child. They will be my people," says the Lord of heavens. Di ba? And Hallelujah. then, Hallelujah. it's here on the day when I act judgment, they will be my own special treasure. Yun yung sabi ng verse 17. In other words, you are the apple of his eye, no? Is it amazing, no? Ang sobrang ganda na you are the apple of his eye. You're not the bad apple, but you are the best apple in his eye. When you talk Amen. Amen. and discuss about him, and then he says na sa verse 17 na they will be my own special treasure, no? I Hallelujah. will I will Hallelujah. spare them as a father spares obedient child, no? So tayo po ay obedient child. So pwede natin yung sabihin po sa chat box po na we are an obedient child. Amen. We are the obedient child of God. Amen. 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 So we are the obedient child of God. So God is work in progress in my life. Ayan. Wag na sanang sabihin sa buhay natin na ay parang hindi naman ako masunurin, hindi kasi ako tapat sa Diyos kaya ganito ang aking buhay. No. Wag natin sabihin sa sarili natin. That's why the devil and his demons will always attack you. Minsan bigla ka na lang atakihin, di ba? Sabay, hala, sinaysay niya na wala ng pag-asa. Ano mangyayari? Ano mangyayari pag sinaysay mo na walang negatibo? Depression aatake sa'yo. Because you open the door because of your tongue. Gaya ng sinabi ko kanina, your tongue is very powerful that can create blessings or curse. There is power in your tongue. Sabihin mo na, ganitong paraan ako'y malusog, ako'y malakas, ako'y buhay, lalaban ako at bawat paghinga ng loob. Amen? Don't allow all those negative situations and then you confess it. Kaya nga kapag ikaw ay nagsasalita ng negatibong bagay, nagbibigay kayo ng payo, Panginoon, kinansela ko ang mga salita ngayon sa pangalan, 'di ba? In the name of Jesus Christ. And it says in Malakay chapter ayan. It says in Malakay in verse 18, then you will again see the difference between those who serve God and those who do not, no? Kasi ano bang sabi ng verse ano ba sabi ng verse 18? So ang sinabi dito sa verse 18,
then you will gain again, when you will again see the difference between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Amen. So the Lord will always identify us na sino ba yung anak na minsang negatibo, o yung anak natin na palaging nagsasalita the truth and will always speak life. When we met with each other, when we have our gathering, always talk about the Lord, di ba? Dito sa Don't Watch, lagi tayong nagsasalita tungkol kay Lord. Dahil may mga taong umaako na ang mga banal ay sagradong bagay at nagaganap lamang sa loob ng simbahan. Meron yan. Subalit, sinasabi ng talatang ito na sa tuwing na nga nakikipag-usap ka tungkol sa Panginoon, sa mga pananampalataya, ang Diyos ay nagmamasid ng mabuti. Nakikinig si Lord. We know the Lord, in fact, the phrase in Malakay used here means the Lord actually bends down to us not to miss a word. Amen. So in Malakay 6 po, and Malayas, in this verse po, meron pong may desire po si Lord. May desire po si Lord sa mga sa verse na ito. So ano ba yung mga God deeply desires niya? No? God deeply desires. Yun ba? So ano ba yung desire ni Lord doon sa verse na ito? So number 1, God deeply desires that, number 1, we spend time discussing to Him. Yes, we always have to talk about Him. Amen? Through what you learn in the Word, kailangan natin ang salita ng Diyos dahil palagi kang nagsasalita tungkol sa Kanya at hindi tungkol sa mga salita ng iba. Hindi yung mga bad words na mga issue. Actually, may kakilala ako na mga ilang nakalipas na taon na yung dati pa yung sabi ko, may kakilala akong kaibigan, sabi ko, grabe lagi kang present pagdating kay Lord. Sabi ko, grabe lagi kang present pagdating kay Lord. Nakikita kita sa mga activities, nakikita ka sa simbahan, sa prayer meeting na yan. Grabe, faithful ka talaga. Kahit anong location pa yan. Sabi ko, lagi kang andun. Sabi ko, hindi ka talaga absent. Tapos sabi niya, alam mo, brother, alam mo, di ako talaga absent. Kasi sa grupo, pag ako absent, ako yung main topic, sabi niya. So instead of talking about others, we rather make a habit of talking about the Lord. Hindi kasi puro chismis Kaya nang nakilala ko, sabi niya, hindi siya absent kasi alam niya na pag absent siya, ang itatopic sa grupo niya, siya. No. Kaya sinabi ko, instead of talking about others, we'd rather make a habit of talking about the Lord. Amen? So number 1 is we spend time discussing to Him. Number 2, God deeply desires that we spend time discussing His attributes or His character. Okay. Do you know who is this God we are serving it? Yung character. Yung character kailangan mong bigyan diin na, alam mo ba kapatid, naghirap ka ngayon, pero sinabi ni Lord, sabi niya, He will never leave me nor forsake me. No? Kung sinabi mo sa tao yan, He is the God that will supply all my needs according to His riches and glory. Kailangan mong pag-usapan ang kanyang karakter. Amen? Huwag pag-usapan ang lahat ng inyong mga problema tungkol sa inyong kalagayan, kundi pag-usapan kung sino ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Kung alam mo ang Diyos na pinaglilingkuran ko, hindi ka madaling matitinag. Yes, you're immovable. You will say na, my God is a miracle working God. My God will always supply all my needs. That's why, that's my God. He is a faithful God. Amen. He will never leave me nor forsaken me. He is the God of impossibilities.
share God's faithfulness in your life. Amen. You know, you will talk about him through his words, and then his career, and then lastly, number 3. Ito po yung number 3. We spend time discussing what he's doing in our lives with other believers. Sabi na, grabe talaga hinaharap ni brother pero nag-provide si Lord. No? Nagtanong ka ba sa iyong mga kapatid kung paano kumikilos ang Panginoon sa likod ng mga eksena? Nagtanong ba tayo diyan? Sa halip na pag-usapan ang mga negatibo tungkol sa ating mga kapatid, pag-usapan mo yung, grabe sa Lord, binuhat niya yung buhay ko. Gano? I'm so blessed. I'm so inspired. I'm so empowered. Dapat nating purihin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng ating mga kapatid. Amen? Because whether we like it or not, all of us will go through some trials, depression, challenges in life. Gaya ng sinabi ko, di ba? Last time, ano ba sinabi ko? Face the valley through prayer. You are not alone because God is always with you. May kanta pa nga yan di ba? Kay Kari Job, nakalimutan ko. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Yung kanta ni Kari Job. The good thing about when you have the Lord, ito po, the good thing about when you have the Lord, kapag ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka madaling matitinag at nakakabahala. Dahil nauunawaan mo na ang Diyos ay palaging magbibigay sa atin ng lahat ng ating kailangan. In the end, I know deep in my heart, God will always shows us miracles for this. Lalo na kapag umabot na sa punto na hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa buhay mo. Yung wala ka ng daan, the point na wala ka ng sagot. You are not alone, mga kapatid. Sasabihin mo na, alam kong ipapakita ng Diyos ang mga himala para dito dahil ito ay lampas sa akin. Ito ay lampas na sa atin. And indeed, God showed us miracles upon miracles. Sabi na, actually maraming tao talaga to. Kahit dito sa amin, marami talaga akong naririnig nito. No, yung mga chismes when it comes to pastors. Diba? Ito, alam ko naririnig niyo rin to. Yung may nagsabi na, grabe si pastor, oh. Naka-deluxe pa ng gaang-garang sasakyan, naka-deluxe sa sasakyan. Malamansyon pa yung bahay. Lagi pang gala sa iba't ibang lugar. 'Di ba? Marami tayong naririnig 'yan. Tapos magtatanong sila. Ang tanong, saan kaya galing yung pambayad nito? 'Di ba? Naririnig natin 'yan, mga kapatid. Saan ba galing yung mga pera nila? Baka iisip ng iba, baka ginamit ata yung pera sa simbahan. O di kaya may Amerikano siguro sila na taga-ibang bansa na sumusuporta sa kanila. Hindi ganoon. Actually, hindi. Nangyari yan dahil every believers believe that they have provider. At ang provider na yan is none other than the Lord Himself. No? We ask the Lord to provide for us, our great supporter in the Lord. Amen? So mga kapatid, pag gusto nyo natin pong na maideklarar o yung mga pangarap natin na magkakaroon tayo ng magarang buhay, we have to talk to the Lord. We have to ask to the Lord. We have to say na, Lord, I'm asked for provision. No? So paano magagawin natin para maibigay talaga ni Lord? Yes, yung mga desires ni Lord. Let's spend time discussing to Him. Let's spend time discussing His attributes, His character. We spend time sa mga kapatid din natin about the Lord. Because and also yung mga sinabi ko kanina na the power of the tongue is very powerful, na it pwede mangyaring blessings or curse.
Kung gusto niyo po na may mangyari sa buhay natin na maganda, declare it with the power of your tongue. And don't forget to talk to the Lord. Lagi nating ihabit, idalas nating sabihin natin na daily na, I love the Lord. I will always talk to the Lord. I will always declare that the Lord is saving us. The Lord is providing all our needs. The Lord is protecting me. The Lord is giving healing to our families. Let's declare it to the Lord. Huwag po natin ikahiya, kapatid, kasi meron tayong bibig na ginawa ng Lord. Binigyan tayo ng bibig para magsalita. Pero hindi yung salita na nag-curse, yung nagmumura, yon, yung i-chismis na lang, hindi. Hindi ginagamit yan. Hindi ginagamit yung bibig para sa chismusa, sa chismisan. Hindi ginagamit sa mga bad words. The Lord created the mouth para i-declare natin yung mga gusto natin. Kasi sabi, gaya po na sinabi ko, the Lord provides as you call His name using our tongue. Amen? So sana po mga kapatid, meron tayong natutunan dahil sa panahong ito, marami pong mga balita na naririnig natin nang dahil lang sa mga chismis. Di ba? Sa Facebook, makikita natin, panay chismis na, panay problema. Mapilipinas ba yan o sa ibang bansa, panay problema. Kung dahil lang sa mga problema, nagiging totoo. Dahil lang din sa mga chismis na yan. No, dahil sa mga chismis na yan, naging totoo. So, invest of chismis, invest sa chismis, let's talk about the Lord. No? Actually, marami na rin. Actually, marami na akong nakitang nagva-vlog or nagsasalita tungkol sa kabutihan ng Diyos. Mas marami pa rin yung mga chismis kasi alam naman natin mga Pinoy, pag may problema, pag may nangyayaring disgrasya, ganun, chismis agad, tinitingnan, nagiging chismosa tayo niyan. So sana po, gaya ng sinabi na ko, iwasan natin yung chismis, and in order to be closer to God, let's start making a habit talking about the Lord. Amen? Amen. So, yun lang po. And tayo po ay magdadasal. Amen. So, let's pray to the Lord. Heavenly Father, thank you po sa binigay niyo pong oras po dito sa amin ngayong araw na ito. Lord, alam ko po na alam niyo po na kami po ay may hinaharap na problema. But Lord, we ask you, Lord, we ask you for encouragement. Meron naman kaming mga hinaharap na mga when it comes to financial, Lord, we ask you for provision, Lord God. We ask you, Lord, for strength, for blessings, Lord. And thank you, Lord, because you are always there listening to us, listening to our complaints, my Lord, sa mga problema sa mga buhay namin. Because you are the only one who can do all the things, Lord God. Ikaw lang po ang makakasulbar po. You are our solver of our problems, Lord. Sa mga nararamdaman po namin mga puot, mga sakit po, ilalabas po namin yan. Sasabihin po namin sa inyo. At gusto po namin ng karamay po na galing po sa inyo. And we ask, Lord, for forgiveness, for the blessings, for the health, Lord, for protection, Lord. Every families po ay nakikinig po. Every families po ay nagsasalita po. And in this we ask, Lord God, ang kailangan lang po namin is ikaw lang at wala nang iba. And thank you, Lord. And in this message, Lord, we will accept it wholeheartedly sa puso at sa isipan po namin. Because every word na yung binigay niyo po ay para po sa amin, para po sa kabutihan namin. And thank you for this day, Lord God, in your message that we will talk about the greatness of your name. And thank you, Lord, in this wonderful day na binigay niyo po sa amin.
We give all glory and honor to you in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Amen. So, thank you po sa mga nakikinig. And thank you po. Thank you, Brother Alex.